baguhin ang lahat ng bagay. Hindi sinabing may nakakain, gulay lang at karne. Hindi natin baguhin yung salita. Sabi nga sa Deuteronomy 26, hindi ako magsasalita ng mabuti o masama eh. Kung ano lang ang salitain ng Panginoon, hindi lang ang salitain natin. Si Kristo nga po, hindi po humatol, di ba? Oo, hindi sabi nga ni Kristo, hindi ako nagparito upang humatol. Kasi yung tungkol sa babae na nagkasa. Yes. Sabi, humatol daw ng matuwid eh. Ha? Kaya, humatol ka ng matuwid. Ano pa paano ba paghatol ng matuwid? Basahin mo, salitain yung salita ng Diyos. O, di ba? Yun ang paghatol ng matuwid. Hindi po ba ang paghatol ng matuwid eh yung iyahatol mo ay hindi nakahatulan? Siyempre yun nga, yung salita ng Diyos. Ano ba ba? Ang pananampalataya mo na nasa iyo, ingatan mo. Ihatol mo yan. Ikaw ba, kumakain ng bago, o ingatan mo sa harap ng Diyos yan. Di yung sabihin ako, dati kasi sa wakas. Sino may sabi? Isaias. Eh si Isaias yun, patay na yun. Sabi ni Santiago, bakit mo gagamitin sa salita ng Diyos para ipanghahatol mo? Humarap ka bang sumunod sa Diyos na matuwid niya na gumagamit mo rin sa salita ng katotohanan? Hindi! Ginamit mo yung salita ng Diyos para ipanghatol mo sa kapwa mo. Ipangarap mo lang ang salita. Huwag mo ipanghatol niyan. Eh, pag hindi mo wala sinalita yung salita ng Diyos, yun ang pagsalamsan. Yun, no. Ayan, kung ano lang ang salitain ng Diyos, yun ang sasalitain ko. Ayan ang sinalita ng Diyos. Hindi kayo aariing ganap sa kautusan. Sapagkat sa pamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Naku, kung ano man itong mga salita pa. So, kung sino pala yung gusto kumain, huwag pagbawalan, pangalan na lang. Pangalan mo, salita ng Diyos. Ay, kumakain ka pa ng uod. Hindi yung ka na, ingatan mo yun. Sabi kasi ng Diyos eh. Wala akong masasabi dyan. Ingatan mo kung yun ang pananampalataya mo. Kita mo yung salita ni Pastor Ortega. Di ba? Magpatuloy lang kayo sa pananampalataya mo. Mas magandang pa nga yung ganun eh. Bakit iba yung sinasabi mo nga? Kaysa isa, ha? Eh, bakit? Yung kasalanan ba ng anak, kasalanan ng ama? At yung kabutihan ba ng ama, is kabutihan din ng anak? Pagkaiba yan. Yung kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak yan. Yung kasalanan ng anak, hindi kasalanan ng ama yan. Ang tao, no, ang tao maparurusahan sa kanyang sariling kasalanan. Pero kung sasabihin mo, ay hindi ka, ay mali ka. Yung nagsasabi ng mali, siya yung mali-mali ro. Kaya matuwa ka, pag pinagsabihan ka ng mali, matuwa ka. Dahil yung mahatol ng mali, yun ang mali ro. Dahil bakit? Kinukontra niya yung salita ng Diyos eh. So, kahit para sabihin na wala akong alam. Sila ang walang alam. Pag sinabihan ka na, wala ka palang alam, sister eh. Huwag kang magagaling, matuwa ka pa. Bakit? Sila yung walang alam dahil kasi sabi sa Biblia, ikaw na humahatol, ang hinahatulan mo ay sarili mo. Ikaw ang gumagawa ng ganung bagay. Kaya nasasabi niyo wala akong alam kasi siya ang walang alam. Yan. Hindi na balik-balik lang. Kaya tama lang yan, no? Magbigay kayo ng ng aralan. Aralan lang. Kaya nga sabi ko sa apo, pag ikaw humatol na, kako. O hey, humatol. O yung mga kinain pa rin, nilamang pa rin ng mga tanga yun. Bakit sinabi mo yun? Ay, takot na. Naghaharap ba? Naghanap ng ano. Ay, yung lolo na lang daw sasagot. Ay, kayo na lang, bahala na kayo. Mag-aral pa. Kasi maraming, sabi ni Apostol Pablo, no? Ano ba sinabi ni Apostol Pablo? Humarap kang sa subok sa Diyos na gumagamit ng matuwid ng salita ng katotohanan. Sabi sa Deuteronomy 26:13, kung anong salitain ng Panginoon, siya kung sasalitain. Ayan, hindi magkakontradict yun, no? Yun ang salitain natin. Huwag na natin bigyan ng interpretasyon. Paano yan? Namimili lang daw tayo ng ano. Nang? Papangalan natin. Eh, lahat yan ginagamit natin eh. Sila na namimili, 44 lang. Lahat gamit natin yan, pati pagkain, no? Sila hindi nila babasa, hindi nila babasahin niya. Wala sa doktrina. Hindi pa natin pinag-aralan yan.
na makakain ng lahat ng bagay, yung pananampalataya, na makakain lahat ng bagay, pinag-aralan ba natin yan? Dati. Ha? Dati po. Dati Yung dati, hindi natin pinag-aralan yan. Kahit sila nga, hindi nila pinag-aralan yan. 1,000,000%. Kasi kung itinuro Hindi yan tayo lahat, tinuturo yan. kung itinuro yan lahat, pwede makain, di dapat tumayo na sila baboy. Hindi na ituturo yan. Kaya nga, hindi tumayo sila. Hindi na ituturo yan. Dahil kasi, doctrination na nakikilala mo naman ang turo kung doctrination o hindi eh. Pagka doctrination, hindi, alam nila yung salitang yan. Sa Protestant, Protestant daw. Protestante? Eh tayo protestante yun. Lahat ng iapod yan. Tayo ang tunay na protestante. Pinoprotest natin yung mga itinuturong mali sa atin. Na bawal kumain ng baboy. Eh, hindi pwede yun. May pananampalataya naman na makakain na lahat ng baboy. Born again pa daw. Born again, tayo tunay na born again. Saksi, tayo tunay na saksi. Hindi nila tagay yan. Iglesia tayo ng Diyos eh. Pag sinabing iglesia ka ng Diyos, ikaw saksi. Pintuan ka pa. Bakit? Si Kristo ang pintuan eh. Durugpit niya. Oh. Door of faith ka pa. Ano pa? Saksi ka pa. Born again ka pa. Iglesia ka ni Kristo ka pa. Lahat. Dala mo lahat. Labas-pasok ka pa. Kaya wala silang maya. Labas-pasok ka na pasturan ni Kristo. Hindi nila ano yung labas-pasok na yan. Ako, ano ba yung labas-pasok ng aral nyo? Eh kasi aral nyo, aral na Elder Daniel. Puro pasok sa kautusan niya. Kaya hindi kayo makalaya sa bilangguan. Hindi kayo makalaya sa kulungan ng kautusan. Puro pasok, di marunong lumabas. Yan. Puro pasok kasi hindi marunong lumabas. Kaya bilanggo ng kautusan. Nakulong tuloy ng kautusan ngayon. Kailangan labas-pasok ka sa pasturan ni Kristo. Pagka nasa pasturan ka ni Kristo, labas-pasok ka talaga. Alam mo yung aral na papasok? Alam mo yung aral na palabas? Pag hindi mo alam yung aral na palabas, bilanggo ka ng kautusan ngayon. Sino pa? Gaya ng walang kautusan, pero may kautusan. Yan, gaya na walang kautusan. Gaya na walang kautusan, pero may kautusan. Ano yan, nakakalito? Hindi daw pwede yun. Hindi daw pwede. Sila na may sabi mo. Ang hindi pwede, yung mananampalataya ka, tapos kautusan ang sinusunod mo, gagawin mong pintuan yung sanduturo sa Ama. 1 Gs. 1. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Gawin mong pintuan yung isang pumutos. Sige, magnanakaw ka pa, tulisan ka pa. Kaya nila sa iyo, huwag kang magna. Kaya nga sabi ni Kristo eh, ako ang daan na eh. Tapos gagawin mong daan isang pumutos. Direct sila sa akin. Kasi Diyos Oh. ang nagbigay. Pag sinabi ako wala ng iba, pag sinabing walang iba, Siya lang. wala na. Bakit meron pa kayo iba eh, mananalo niya kayo niyan. O, di ba? Ang sabi ni Kristo, ay sabi na ko si Pablo, no? Roma 2, ikaw na nagsasabi, huwag kang mananalo niya. Nanganganon niya ka. Bakit? Sabi ni Kristo, ako ang daan eh. Walang iba. Eh tapos meron ka pang iba? Ano yun? Nagpuputos pa? Si Apostol Pablo nga, Filipos 3, versikulo 9, walang masumpungang kautusan na katuwiran sa kanyang sarili. Kundi pananampalataya lang kay Kristo. Yan ang hindi mahalalo na. Eh sumasampalataya ka kay Kristo, tapos may kautusan ka pa, ay di may iba ka. Oh. Ganyan ang sasabing, ikaw na nagtuturo, na nagsasabing huwag mangangalim niya, nangangalim niya ka. Ikaw na nagsasabing huwag magnakaw, magnanakaw ka. Si Kristo na ang daan. Walang ibang pangalan.